Welcome to God's devotion. Let us once again listen to God's message for His kingdom people. According to Matthew chapter 5 verse 17, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Huwag ninyong akalain na parito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ang mga propeta. Na parito ako, hindi upang walang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Tapos kanya po itong inimphasize, tandaan ninyo, naglalaho ang langit at ang lupa, ngunit ni isang tuldok o kudlit man ng kautusan ay di mawawalang bisa hanggat hindi ito natutupad ang lahat. Kaya naman sinabi sa salita ng Panginoon na ang kanyang batas in the Old Testament, the law to fulfill, this is the expression that the law and the prophets sometimes is used to comprehensively for the entire Old Testament. Yung nasa lumang tipan. It was not Christ's intention to abolish the Old Testament revelation. Hindi intention ng Panginoon na ipawalang bisa ito. But rather to see, makita na ito ay naisa sa katuparan sa buhay ng mga tagasunod niya. Ang bagong tipan, ang mananampalataya, in relation to the law of God involves the following. Ito po yon. Makikita natin na dapat itong makita sa mga mananampalataya. Una, the law that the believer is obliged to keep consist. Yung batas na sinasabi ng Panginoon na ito dapat consistently na ginaganap at nagaganap sa ating buhay. This is the ethical and moral principles of the Old Testament. Ano po ba yung mga dapat ipamuhay at yung mga bagay din na dapat hindi na? So, yung po makikita natin. And then, as well as the teachings of Christ and the Apostle, yung ngayon, mga turo ng Panginoong Hesukristo at ng mga Apostle na nasa bagong tipan. These laws reveal God's moral nature and His will for the lives of His people. Yung mga nakatala dito ay siyang nagpapakita kung paano tayo mamuhay. Ito yung mga batas na mauunawaan natin at dapat makita sa buhay ng mga mananampalataya. And therefore is still applied today. Old Testament laws that apply directly to the nation of Israel, katulad nga po ng mga pagsasakripisyo, ceremonial, social, or civil laws, are no longer binding. According to Hebrew chapter 10, 1-4, Leviticus chapter 1, verses 2-3, 24, chapter 24 verse 10. Ito po yung mga bagay na hindi na nasasaklaw sa ating buhay Kristiyano. And then, believer must not view the law as a system of legal commandments by which to obtain merit for forgiveness and salvation. Na para bagang pagkaginanap mo ito, magkakaroon ka ng merit. Parang bayad ito, parang ikaw ay maligtas dahil nagbabayad ka sa mga masasamang nagawa ng kabutihan o pagsunod sa mga batas. Hindi na po ganon, actually. Bagkos, be seen. The law must be seen as a moral code for those who are already in a saved relationship with God and who by obeying it express the life of Christ with themselves. Kapag tayo po ay sumusunod sa batas ni Kristo, ang siya pong pinakadakila sa lahat, ginagana po natin ang kalooban at ang kagustuhan ng Panginoon sa ating buhay. Kumusta ka, kaibigan? Kumusta po kayo, kamanggagawa, at sa lahat ng nagmamahal at pinaghaharian ng Diyos at naghahari si Kristo sa kanilang buhay at puso? Ang matuwid ba na pagsunod sa batas ng Panginoon ang siyang nangunguna sa ating mga buhay? Ating iniisip, ating isinasakatuparan, ating ginagawa. Alalahanin po natin, ang Panginoon ay nalulugod. Si Jesucristo ay nasisiyahan kapag sinusunod po natin ang kanyang mga utos at batas.
sapagkat yan lang po sa atin makakapag-protect, makakapag-preserve, at higit sa lahat, siya po ang magbibigay sa atin ng labis na kagalakan, satisfaction sa buhay na ito. Kumusta ka, kaibigan, sa iyong mga pamumuhay? Ikaw nga ba ay pinaghaharian ng Diyos? Si Kristo ba at ang kanyang mga utos ang siyang nakikita sa ating mga pamumuhay? Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.